Hello po. So, continuation po guys. Continuation. WWTH Season 31, Part 61. 61 na guys. Ang haba na. Endingan ko na po ito guys. Endingan ko na. Maraming salamat po sa inyo na tuloy-tuloy na pinipilit tapusin ang ganito kong content. Thank you po talaga. Sigad na po bahala sa inyong lahat, sa ating lahat. Hari nawa po malusog pa tayong lahat. Hari nawa po lalo nating pinagtitibay ang faith ng bawat isa sa atin, sa ating Panginoon at sa kanyang dakilang anak, ating Panginoon Jesucristo na bigla ang darating. Samot dalangin po natin ang isa't isa mapasama tayo, pati ang pamilya natin, lahat ng mga taong pinapahalagahan natin, lahat ng mga taong importante sa buhay natin ay hilingin po natin isamo po natin ang isamo sa ating Panginoon araw-araw na tayo ay talagang pipiliin niya, isa sa pipiliin niya. Kasi hindi po tayo sigurado guys, kahit anong banal natin, kahit anong buti mo, kahit anong dami ng inabuloy mo, kahit anong laki ng mga naitulong mo sa mga taong mag-anak mo man o kakilala o institution, kahit bilyon-bilyon pa ang binigay mo, tanging ang Panginoon lang po ang nakakaalam ng pipiliin niya, ng isasama niya. Samantalang kahit anong laki o kahit anong liit nang ibinigay ng isang tao, ang tinitingnan po dyan ng Panginoon yung nandito, yung nanggaling talaga sa puso mo. Sample na lang po dyan yung ginawa ng isang babaeng bao, ng isang babaeng matanda na kuba at bingi sa templo, sa panalangina ng ating Panginoon noong panahon niya. Sa po'y kinalugudan ng ating Panginoon. Lahat po konting recap lang po. Lahat po ng isinama kong tao dito na sa season 31 ko at sa mga ibang season pa na binabanggit ko na mga taong nakatanggap ng personal healing niya ay nakitaan po ng Panginoon ng maliit na pagtsatsaga at pananampalataya sa Kanya, na bagamat siya hindi nakikilala ng mga taong ito, hindi nakikita, nadidinig lang nila ang pangalan ng isang lalaking manggagamot na to, sila'y nagtiwala, sila'y nagpakita ng taimtim nilang pagsampalataya sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sila po'y personal talagang nilapitan at tumanggap ng pagmamahal at paglingap at higit sa lahat pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus. Amen. Ang mga insidente po na yan ay talagang inilagay sa banal na aklat ng ating Panginoon upang tumawid, upang kuhanan ng mga susunod na generation na kagaya natin, na tayo nasa huling generation na, upang hugutan natin ang motivation, upang magsilbing modelo, upang magsilbing ehemplo ng mga susunod na tao na mabubuhay pa. Kaya yan iniloob ng Panginoong masulat pati mga pangalan nila. Although yung iba po hindi ko na nilagyan ng pangalan kasi hindi po, sabi po ng isang matuwid na mangangaral, pati ng mga pastor na napapanood ko, hindi naman po talaga specifically minsan yun ang tunay na pangalan nun. Minsan po may mga alias-alias. Pati po yung pangalan ng mga apostol at followers na nasulat niya ng pangalan, yun po may isa o dalawang pangalan. Kaya kumbaga hindi ko na po binabanggit yung ibang pangalan, yung minsan po yung talagang naaalala ko lang na ginamit sa isang dokumentaryong napanood ko. Amen. So gawin po nating gawin po nating maliliit na booster yan, na sa aking paghahangad na ako'y makapagtawid sa kapwa ko ng maliit na dagdag sa faith ng bawat isa sa atin. Kasi maliit lang talaga ang faith natin guys. Wala sa atin pwedeng magmayabang at magmalaki na ikaw ay napakalaki ng faith mo sa gitna ng dilubyo susuko ka din, mapapayuko ka ng masama pangit po magsalita ng matigas, pangit po magsalita ng sobrang diretsong sigurado ka sa lahat sa mga bagay-bagay ng buhay mo. Wala pong sigurado dito guys, dalawa lang po ang sigurado. Ang isa pong pinaka-importanting sigurado sa mundo na madalas kong madinig yan sa mga pastor, sa mga unang propeta pa, dalawa lang. Ang isa siguradong mamamatay ka, tapos yung pangalawa siguradong beberdikan ka, siguradong huhukuman ka. Yan lang po ang sigurado sa mundong ito. Yung iba pong mga itinatawid, di mga hearsay na lang, wala pong basehan, hindi totoo. Para lang po yung pagpapalabok ng mga taong nagliligaw ng doktrina ng ating Lord Jesus. Kailangan doon po tayo sa matibay, doon po tayo sa matatag, doon po sa talagang itinayunan ng ating Panginoon. Pangit po yung nagtayo ka ng sarili mong congregation. Kahit po yan i-research nyo guys, hindi po sa
para may ma-offend ako o may masagasaan ako. Hindi po, tapat lang po ito guys. Ako po nagsasalita lang ng isang tapat at totoong salita ng mga matutuwid na tao na nabuhay pa nung panahon pa po, nung unang panahon. Kasi sabi nga po, meron nang itinayo ang ating Panginoon, papasok ka na lang, paniniwalaan mo na lang, tatanggapin mo na lang. Yung pong mga tayo ng mga tao ngayon, ay ligaw po yun. Pagtatayo po yun ng tao sa sarili niyang pakinabang. Pero sabi nga po ng ating Panginoon, anumang kabutihan, anumang may hatid na katapatan at katotoo, yan ay hindi kalaban ng ating Panginoon, yan ay nasa katuwiran niya. Pero kapag po yan ay may dagdag na, kapag po yan ay may hidden agenda na, ay hindi po yan sa Panginoon. Kaya kailangan po mag-iingat po tayo. Lagi po tayong hihingi sa Panginoon ng giya, ng parang pinaka-angkla, ng angkor. Kasi para hindi tayo maligaw. Kasi lahat po ng tao ngayon, 100% po maliligaw. Sabi nga napakaraming mapapahamak pagdating ng takdang panahon. Kasing dami ng buhangin sa dagat ang mapapahamak at maliligaw. Kasi nga po, matataranta, matatakot kasi hindi agad nag-ipon, hindi agad tumalima sa salita ng Panginoon. Kung kailan gahul na gahul ka na sa oras, saka ka magpapakaaligaga, saka ka magmamadali. Pangit po yun guys. Dapat nga po mula pa sa pagkabata, tuturuan mo na ang bata, tuturuan mo na ng kung anong landas ang kanyang tatahakin na papunta sa Diyos na kinikilala mo. Kasi sabi nga po, dadami ang Diyos, dadami ang mga sasambahin ng tao sa huling panahon. Nandun na po tayo guys, nandun na po tayo sa pinakamatitinding, sabi nga, mga panahong mapanganib, mga panahong may masasamang pangyayari ang ating maaapuhap, ang ating mai-encounter. Nandun na po tayo guys, facts na facts po yan, hindi po ako nagsasalita ng sarili kong kata-kata. Ayan po yung nadinig ko, ayan po yung naintindihan ng maliit kong motivation na kahit papano ay hinihiling ko din po sa Panginoon na maitawid ko sa kapwa ko. Kasi ako po ay nagmamadali din sa buhay ko guys. Ako po ay kumbaga hindi naman din ako siguradong ganun kalaki ang faith ko. Ganun katagal ang buhay ko. Lahat po tayo guys, wala pong nakakasigurado sa atin guys. In a blink of an eye, in a snap of a finger, ay pwedeng may mangyari sa isang tao kapag yan po ay pinahintulot ng ating Panginoon. Amen. So guys, dito na po tayo kasi endingan ko na po to at magbubukas po ako ng panibagong season. Sana po matry nyo ulit panoodin, matry nyo ulit na makita at maramdaman yung maliit kong itinatawid na ginugol ko sa buhay ko na makapaghatid ako ng maliit na booster sa kapwa-tao ko. Maging ikaw man kaibigan ko, kakilala ko, kamag-anak ko, kadugo ko, karelative ko, kung sino ka man. Sana ibigyan mo ng katiting mong oras ang mga motivation life coach ko na itinatawid kong ganito na ito nga po'y tumatakbo hanggang 5 hanggang 10 minuto maximum. Ang Panginoon na po ang bahala sa ating lahat guys. Alam po ng Panginoon kung anong laman ng isip at puso natin. Kapag ka po yan iisi na puso na natin, dinesisyon na natin, alam na ng Panginoon ang magiging outcome ng ginawa mong desisyon. Sabi nga po, every actions have consequences. Yan po yan. Facts po yan guys. Kasi tayo naman po hindi na mga bata. Tayo po hindi pinanganak nung 5 taon from now. Way back ng 5 years. Hindi po, matured na po ngayon. Pati po mga bata, lahat po ng tao ngayon binigyan ng Panginoon ng katalinuhan. Hindi na po basta-basta ka talagang matatarantado kung hindi ka talaga magpapaisa. Kasi sabi nga po, habang papalapit ng padilubyo ng panahon natin, ay patalino ng patalino ang tao. Pero ang sabi nga po, patalino ng patalino sa kawalang niyaan, sa kasalbahihan. Dapat po, gagawin natin patalino tayo ng patalino sa pagtanggap ng tunay na katuwiran ng ating Panginoon. Kasi yun po ang gagawin natin, parang pinaka-stepping stone para tayo mapili, para tayo maging chosen. Pero pag ikaw'y patalino ng patalino sa paglihis, sa katuwiran ng ating Creator, ay malabong mapili ka niya. Malabong maging kaisa ka ng mga taong sumasampalataya ng tapat at totoo sa katotohanan at espiritong Diyos talagang nagsalita. Kasi sabi nga po, dadating ang panahon, ipapahintulot ng Panginoon na sa isasambahin na sa espiritu, in truth and spirit. Hindi na po dun sa kung ano-anong tawid na mga palapalabok. Dapat po dun tayo sa totoo, dun tayo sa tama, dun tayo sa matuwid. Huwag tayo magpapaisa sa lahat ng deception ginagamit ng mga minions ng kalaban ng ating Panginoon.
Naging real talk na naman guys. Sundan nyo pa po. To God be the glory. God bless us all po.